Ayan, isang parinig po sa ating lahat. Mukhang nilalamig po ang bawat isa. Isang parinig po sa ating lahat. Inaandayahan ko po ang bawat isa sa atin na tumayo. At linggo na naman kapatid, araw na para magbigay ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Awitin po natin kabilang ating isang panalangin. You, all of my days.
Mountains are down and the seas will roar at the sound of your name. I feel the joy and the words of your hand. Forever I love you, forever I Nothing compares to the promise I have. How could the Lord of the earth and sea power and majesty praise the King? Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Unspeakable joy in the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Ayan, patuloy po natin kawitan ng Panginoon. I live my life now at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you are always there. Top of my feet, you I see. I put your words at all I need. I humble all I am, all to One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. I live my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Trouble passes you I see. I put your words at all I need. I humble all I am, all to One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Send the light to be by faith and not by sight for you. We live on board. You are the way, truth, and the light. We live by faith and not by sight for you. We live on board. You are the way, the truth, and the light. Live by faith and not by sight for you. Live on board. Kawan-kawan ko, ilaw lang sa libo na rodo.
sila. Purihin niyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang kalwalhating pangalan. Sampahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh, makapangyarihan, at punong-puno ng kadakilatan. Awitin po natin ang famous Lord Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa magandang umaga sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo na pinaranas mo muli sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na aming natanggap at tatanggapin pa. Lord, ikaw ang siyang manguna sa oras na ito. Pagaluyin mo ang iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang makita sa aming mga buhay at lagi mo po kaming gabayan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. Tulungan mo po kami sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay at lagi mo po kaming gabayan sa lahat ng aming nilalakaran. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga kasalanan ng aming naisip, na salita na gawang hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi lahat ng tao kung sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na sila'y muling mabuhay. Nagkasa niya kami mamahal sa mga tao at magpatuloy sa lahat ng Diyos. Inuho ang mga buhay at mga
pamamagitan ng kanyang pangalan. Salamat po sa Diyos na binigyan ko na ito na ginagamit nila upang magpuli sa inyo. Kaya Panginoon niya po sila magpagsaligod sa kanilang pag-aaral sa mga kataliwan na nagmumula sa iyo. Kaya na ito kanilang dala upang pagpapasalamat sa mga pangalan na ito. Amen. Ito, tayo sabihin na
pinili para naman po sa pagbasa. Mga nakasulatan dito po sa mga sulat ni Mateo, Kabanata 3. 13 Ang magkagayon, dumating si Jesus mula sa Galilea. Pumunta siya kay Juan sa ilog ng Jordan upang magpabautismo. Ngunit tumagi si Juan. Sinabi niya, ako ang dapat magbautismuhan. Bakit ka magpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus sa kanya, pumayag ka nang mangyari ito ngayon sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng katuwiran sa ganitong kaparaan. Nang magkagayon, pumayag na si Juan. Nang mabautismo na si Jesus, kagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Okay, gagawin natin ang ating paggamit. Mula sa pagising namin at pagbulat ng aming mga mata, ito'y malaking biyaya na nagpapagtalim namin. Salamat din po sa mga mahal namin sa buhay na kasama namin sa bahay na nagpapayag ng pagmamahal. Ito po ay sa biyaya. Salamat din po sa pagkat ito ay araw ng pagsamba sa iyo. Biyaya mo rin po ito sa amin. Nangyari namin po na ibigay natin ang ating mga kamay at itanong natin kung ano na ibigay natin sa ating iglesia, sa ating Panginoon. Halito po ay ibigay natin sa Kanya ng bukas pala at bukas po. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbubukas po ng floodgates of blessings sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Why?
si Jesus sa araw na ito. Buhay na nung sila ipatulog niya sa tuwina. Alas 7 na ang aamahuli sa eskwela. Magkakarami ng sumasakay patungong Lisboa. Sa isang Biblia, sa bawat lakad mo ay si Jesus. Ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkakatulong namin, hindi pwede ang sumawit. Naging masaryo, ito'y tungkol kay Kristo. Akala niyo, ako ay naloloko. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungo namin, hindi pwede ang sumawit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungo namin, hindi pwede ang sumawit. Siya'y nagdali-dalian, makakapaliwanan, hanggang namin ang umuuan. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungo namin, hindi pwede ang sumawit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Salamat po. Umawit na si Ate Whisper. Kasama niyo sa choir. Ganda mabago po sa ating lahat. Alapakan nga natin uli ang Diyos, mga kapatid. Hindi naman po yung choir ang pinapalapakan natin. Hindi po yun. Kailangan tama yung mentality natin. Kundi pinapalapakan natin na yung kabutihan ng Diyos. Amen? Ayan. Kanina maganda na yung mic. Kanina parang may pneumonia eh. Hindi mo nagsasalita natin yung boses na parang may halak. Parang may sipon eh. May halak. Parang may pneumonia kanina eh. Pero okay po. Salamat po sa technical committee natin. Ano po? Kamusta na po kayo? Ayan. Nakangiti ba kayo lahat? O talagang yan ang itsura? Ngiti kayo yung katabi niyo. Kamusta ka na? Pinagpala ka ngayong umaga. Pinagpala ka ngayong umaga. Alam mo naman lahat tayo may mga baggages tayo mga kapatid. Sino bang wala? Sino ba rin wala? Ha? Pag wala kayong baggages mga kapatid, abnoy kayo. Tama? Abnormal kayo pag wala kayong baggages. Wala tayong mga pasan-pasan mga carry your cross. Carry your cross, carrying the cross, di ba? Kanina po, hinihingal ako sa natin, offering eh. Para kung hinahabol na sa akong karwahe, napakabilis ng ating, nawala din yung ating response doon sa after responsive reading. Pasensya na po kayo, napansin ko lang. At
hindi tayo maubusan ng patutuo sa Diyos, yung ating testimony na wala din dito sa ating program. Salamat po. Napansin ko lang, worship committee. Magandang umaga po muli sa ating lahat. No? Talagang yan ang itsura niyo. Parang lungkot-lungkot natin sa buhay. Ano po? Palagpakan na natin uli ang Diyos, mga kapatid. Ito na, na-overtake natin. Alam ko, napakarami nangyari pagpasok ng 2026, January pa lang. Hindi natin alam kung dala-dala pa natin yung pagpasok ng 2026. Pero, ewan ko, baka iba-iba lang ang age gap, iba-iba lang ang pagtanggap, iba-iba lang ang reception. Hindi naman tayo nagmamadali. Ano oras na ba? Alam ko, napapansin din ng iba, wala na, sabi niya, wala na Sunday school. Meron po. May Sunday school tayo. Kayo lang nagsasabing wala. Meron tayo. Sa ngayon po ay inaayos natin. Sabi ko nga doon sa bahay, isang nandun yung nalalaki. Dahil madalas ko, kailan namin kalalaki. Doon nalalaki. Tatlo dito. Mayat, kabataan, kababaihan. Tama. Alam mo, medyo less lang yung volume ng kwentuhan. Sa taas yung mga bata. Pero next Sunday na minsan advantage sa atin, minsan hindi. Advantage bakit? Gusto natin natatapos ng mga, tama? Nagmamadali tayo. Sino rito may iniwang sinasahit sa bahay? Labahan. Sino rito may na yung trabaho sa bahay? Bahay po yung bahay. Kasi ito pa parang ganun bahay. Basta may age, walang age. No. Marami tayong iniwan sa bahay. Di ba? Kahapon, galing kami sa Angga. Lalo din, naglaba din ako pinagluto ko yung magulang ko. Lang din ako magano. Twice a week na umuwi din ako sa kanila. Hati-hati lang kami ng trabaho talaga eh. Para mabawasan din yung nagsasalita ako sa kanila, wala mas malapit dyan. Dalawang beses na pumupunta, kayo mas malapit, hindi makapunta. Kaya talagang dumadaldal ako bilang panganay. Naingay po ako sa bahay, mabuk. Ewan ko ba, naman ko yata sa nanay. Yun ang napakagandang naman ako sa nanay ko, bungangero. Totoo po yun. Talagang pinapalampakan nyo, di ba? Palampakan nyo nga? Pag ang nanay hindi nagsasalita, patay na yan. Kailangan namin nyo, pag kami napapansin, nagsasalita po sila. Huwag po tayong epal. Sabi ko kasabi, epal. Minsan ang tingin natin sa ating mga nanay, epal. Parang sila yung basag trip, tama? Tumingin sa katabi mo, basag trip ba yan? Hindi, nagpapaalala lang yan. Oo, baka tayo yun. Baka tayo yung basag trip kung minsan. Ayaw natin kung minsan, binubuksan natin dahil gusto natin makita yung kahit mga maliliit na detalye, makita tayo, may bukas natin. Baka kung minsan hindi lang nila alam, meron tayong gusto sabihin, hindi nila alam. Kasi hindi tayo sasalita hindi po ba? Pero kailangan natin magsalita. Kahapon, after namin kino-member, malis kami ito, 4:45. Kasi malayo-layo nga po Pagkatapos po niyan, buti natapos kami ng maaga, dumalo naman kami sa workers meeting sa Angga. Malayo doble ng layo. Wala rito, baliwag to, Angga, Tunyugan, doble pa ng layo. Lampas pa kami ng DRT sa may Angga. Bakit lalampas ako kanto kasi bagbagay ba yun? Tama? Bagbagay yung kanto na yun. Doble pa ang layo. Nakarating kami mga kapatid. Nakasingle lang kami ni Ate Mary. Kaya alam niyo naman yung bigat namin. Kaya kailangan kondisyon yung single namin. Yun yung mga nais natin sabihin mga kapatid. At ngayong umaga, alam ko na gusto sana natin mapabilis talaga. Pero nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, anong Sunday dapat naibigay natin yung Certificate of Professing Membership. Kaya kapatid na Aurora Laksa Reyes. Palapakan naman natin. Para lang na magsipagin yung mga kapatid natin na yan. Nakahapon, nakasama natin si Ate Al sa Maya. Ay, Friday pala, Friday. Nandiyan si Kuya Bart. Nakapula ka pa. Kaya, upo kayo. Nakapula natin. Masasya na kayo kumisa sa GC talagang, pinabawasan ko na yung pagiging prangka ko sa mga iglesia pinanggaling mo talaga. Bawasan mo yung dila. Pwede ba penging gunting? Bawasan ko lang yung dila ko.
Kahapon na sa workers meeting talaga naman. At ganoon din kay Megira Naksa Reyes at kay Brother Aaron Christian. Haba pa na ng pangalan mo. Kala ko Aaron ka lang. Christian A. Aaron. Aaron ba to? Aaron Peralta Mercado. Talagang Aaron, no? Pero sa GC natin, Aaron, no? Talagang pinagaganda mo. Pero napakaganda rin ang pangalan. Ay kanta kanina, I am a Christian, I am a mighty band. Ang dinig ko, mighty band eh. I am a mighty Christian, I am a mighty band Christian. Dapat nga, ganun talaga tayo mga Kristiyano. Malakas ang pandikit sa iba. Malakas tayong, maraming mga taong kamay, nakahawa. Di ba? Mamaya po bibigay ko sa inyo to after itong maikling mensahe ko. Nagmamadali na rin lang tayo. Ayan. At pumili. Mamaya, tatawagin ko din ilang pusyales. Para naman, hindi ko natin sabihin ninong-nina, ano. Sila yung mga spiritual advisor po ninyo. Mentor, mentee. Parang mentor, mentee. Yung si Ate LB, Ate Rebe, nilaiwan ng sobre para sa scholarship na iwan sa upuan. Buti napulot ni Ate Dada. Salamat Ate Dada. Napulot niya. Binigay sa akin. Ibubulsa ko na sana. Akala ko sa akin eh. Ilan ito may pangalan Rebe. Ate, hindi sa akin. Akala ko answered prayer na. Minsan luhuran. Pagtayo ng sumibang hindi natin kilala galing sa labas. Pagbilat ng mata niya, nakakita sa cellphone, answered prayer. Yun pala sa kanya. May galing na sa labas, naligaw, umupo, nakiluhod. Nakakita ng cellphone dahil yung mga tana sa panahon ng altar call. Pastoral prayer, altar call. Akala niya sa kanya ng cellphone, answered prayer, mga kapatid. Yan, at ano pa ba? Alam ko, pagpasok ng 2026, kami ano na rin. Yung ating text sa ito sa GC, di ba? Nasabi ko sana yung ating membership secretary, talagang aware tayo. Yun naman talaga bilang ng pamilya ng inahon. Yung actual, yung totoo. Yung walang bahit na kasinungalingan. Yung totoo, ilan ba talaga? 30, 40, 60, 80. Ilan ba talaga? So kailangan alamin ko po accurately, alamin. Sabi ko kaya tinali, kaya ako tatanong po, sino ba ang membership secretary? Hindi naman sa Ate Jane. Iba naman yung trabaho ng membership secretary, iba naman yung trabaho ng financial secretary, iba po yung magkakaiba rin, bagamat sa kukunti lang ang member, pwedeng dalawahin, pwedeng tatluhin, di ba? Yung isang trabaho, pwedeng sa isang tao, pwedeng tatlo trabaho talagang kailangan ko pumalaman dahil ayoko nang pagdating ng church conference, hanap pa ating superintendent, ang daming tanong. Ayoko pa ng napakaraming tanong. Naiinis ako sa ilang ito ba talaga ang bilang, hindi ba talaga ang prophecy. Ayoko po nang tinatanong ako ng gano'n. Malalaman niyo po yan sa March 1, ay wedding anniversary po namin ng aking may bahay. Amen? Ilang taon na nga ulit tayo? 34? Akalain, tumagal ka sa akin ng 34 years. Di ba? Amen. Napagtsaga mo rin ako, no? Di ba? March 1, yung ating church conference dito. After worship, meron pa. Gusto namin, dati ay joint na yata ang PM o Dulo Malabon Mission. Kasama na po ninyo. Inaayos din namin yun. At kahapon, kausap ko si kapatid na Joe David. Sabi, no worries, huwag ka naman intindi ko gawin. Sasabihin ko sa inyo, areklado na po, fix na yung 300,000. Ay, 300,000. 300 square meters. Kaya dito, sa inyo na ba i-claim yung sa inyo na yun, sa atin na yun, sa likod ng Alpha Mart. Hindi ba pinaparampakan yung mga kapatid? Kasi sa anak Kuya John, talagang makulit ako. Inalam ko kung kani-kanino ano ang Facebook account ko, anong messenger mo. Talagang hindi kita titigilan hanggang hindi ka talagang sasalita ng totoo. Salita naman ng totoo kahapon. So, i-claim mo na, totoo po yun, 300 square meters. Pagdating po ng may-ari galing Amerika, mag-uusap na po tayo ni Ate Whisper at ng council doon para sinasuyo na ang pagbabako. Amen? Para malungkot kayo. Para hindi kayo naniniwala, Hindi ka naniniwala.
Maniwala kayo kay Kuya Jonathan. Maniwala tayo sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga po, ay isa yun sa, hindi naman credit sa amin. Lahat yun ay pagpapagal ng lahat. Wala tayong dapat kinikredit sa sino man sa atin. Dahil kami na dadating aalis, dadating lalayas, dadating lalayas. Ganyan lang po. Hindi natin dapat kinikredit sa ibang tao. Dahil ay ginawa ng Diyos para lalo pang lumawa ang kanyang kaharian dito sa lupa. Amen? Ganun po yan. Huwag tayo masyadong entitled. Sa tayo po, kami ang nagpunta niya, kami nagbakit niya. Di ikaw na. Ikaw na. Sabi nga ni Buddha, di ikaw. Ikaw na. Di ba? Masyado lang tayo entitled. Pero ang katotohanan ay tama yung pagsusuri, tama yung pag-aanalisa. At lahat ng yun ay nag-uugat sa bautismo. Kaya pinag-usapan, ang dami-dami klase ng bautismo. Pwedeng sprinkling. Ano pa? Pwedeng pouring. Ano pa yung isa? Yung pangatlo. Tatlo kasi yung pamamaraan natin eh. Pwedeng immersion. Lubog. Mga 30 minutes. Ilubog natin. Pag hindi pa naman nagbago ang isip niya para maglingkod sa 30 minutes. Buti na lang, di ko ginawa kay Kuya Erwin. 30 minutes mo inulubog. Basta gusto ko mabuhay. Dito lang ako nagbinyag ng ganyan. Pouring, sa pinagaling ko, lagi kami napupunta sa ilog kasi nga, ang garbo kalupit, palibasa ka pinabaha, adalasang sa ilog kami nagbibinyagan. Wala kami problema, kahit talagang pag-ilubog mo, kaya parang may brown pa ito, pag medyo nagtatapos ka sa membro, patagalin mo ng konti. Parang na rin eh. Parang lang. O pag kayo na sabog sa taon, parang walang mga love gift. Patagalin mo ng konti. Hindi ka nag-love gift pa. Hindi ka wala kang binibigay na gulay o isda. Patagalin mo ng konti. Para pakigalite. Di ba? Naubusan yata tayo magubuhan sa likod. Ate Neneng. Ikaw ba yung aming speaker ngayon? Dini, Ate Neneng sa una. Nalawag ka rin Ate Neneng. Naiyak naman ako sa patutuwa ni Ate Neneng. Kaya ko kaya pag tinanggal na yung patutuwa rito eh. Ate Neneng, nawala yung patutuwa rito kasi nagpatutuwa ka nung linggo. Nagkakatuwa tayo. Alam ko gusto ko maging masaya lang tayo magaan ng buhay mga kapatid. 2026 kasi eh. Tulad ng tanong ko kayo, sino ba sa atin dito na walang dala-dala sa buhay? Mabigat. Iba-iba nga lang, may mabigat, may medyo mabigat. Di ba? Middle way. Lalo na pag sarili ko sa talagang super climate siya. Sakay ko sa motor. Di ba? Kaya umaarang-kata ko ng 70 hanggang 80 Di ba? Kaya sana po ay maunawaan natin higit sa lahat na mas malalim. Ano ba talaga ang bautismo? Doon tayo sa bautismo. Yung bautismo ba ay sapat lang na tumagat tayo ng sertipiko katulad ng tatanggapin ng 3 at mamaya meron tayong spiritual vows. Di ba? Muli, ipapausap ko sa inyo yung spiritual vows kasi napakalaga na hindi lamang tayo kukuha ng mga spiritual advisor para magbantay sa kanila, magsilbing gabay sa kanila. At iyon ang madalas na mukhang namamali tayo ng pananaw at mentalidad. Ano nga bang bautismo yun? Bang bautismo mga kapatid? Lalo na sa mga sagot, kailangan ba namin silang basta mabautismo dahil kasi po kasi ibibiyahe ko na po sila. Mamamasyal po kami, mag-e-exit po kami, baka pwede pakipinyagan mo muna. Ganun lang yun. Di ba? Minsan naman, meron akong binigyan. Meron po sa noo. Tinanong ko yung mga magulang, ano po ba ito? Bola-bola o asado? Napakahilig natin sa ganun, di ba? Ingat kayo, magpapabinyag kayo. Yan ang muna magtatanong, ano ba ito? Asado o pusang ano? Pero, isang isip na parang nakakatuwa, no?
Gusto lang natin maging masaya. Pero gaano kalalim? Ano ang talagang tamang pananaw natin sa sistema ng bautismo at bakit ginawa ni Apostol ni Propeta, saan ba yung ating kinuha mo yan sa ating nalig. At napaka-imposible na si Jesus ang magpabautismo. Kaya talagang, ang sabi ni Juan Bautista, bakit magpapabautismo? Kasi bautismo of repentance po yun eh. Bautismo ng pagsisisi. Hindi kailangan magpaulit-ulit. Yung tinatawag nating repetition o reaffirmation. Ngayon, ay itinalaga natin yung tatlo para sila'y gabayan. Ipaunawa sila ng mas malalim pa. Hindi sapat lamang na sila'y ganap na kaanim na tinatawag natin prophetic o full member o ganap na kaanim na bilang miyembro ng Inaon United Methodist Church. Kundi merong pitong elemento. Pitong elemento o 5 elemento na dapat nilang basahin at isa puso mamaya mga kapatid. Bagamat napakatagal na panahon na, halos yung pagitan ng Malakias at ng Mateo, ay halos 400 taon. At sa pagitan naman ni Propeta Isaias ay halos 7 siglo. Ang pangako na ito na minsan meron isang taong sisigaw sa ilang. Meron isang taong magpapatotoo, meron isang taong magsasalita. Saan tayo mas malakas magsalita? Baka naman pag pinag-usapan ang gawain, pag pinag-usapan ang commitment, hindi tayo masyado nagsasalita. Pero pag nasa labas tayo, napakadalas natin magsalita. Napakalakas ng loob natin magsalita. Pero si Juan Bautista, may masalasangan o wala. May pamanay bukol. Magsasalita siya, sasabihin niya yung gusto niya sabihin. Kayo, woe to you! You are the generations of the vipers. Sasabihin niya, pwede ko mong sabihin sa inyo yan. Baka sa ko, wala na kayo lahat dito, kami na lang niya, twist na rin. Hindi. Kasi, iba-iba ang kategorya, iba-iba ang task ng maturidad, ng spiritual maturity natin. May matampuhin, medyo may matatampuhin, at meron naman talagang likas na matampuhin na. At huwag yung aalisin yun. Katangian natin ni turista yan. Napakagandang katangian niya. Ang metodista, tampurista. Pag binalikan mo, gano'n din ang rhyme eh. Ang tampurista, metodista. O tumingin sa katabi mo. Mukha pa bang tampurista yan? Hindi na. Huwag niyo maalisin yung pagiging tampurista. Napakagandang katangian niya mga kapatid. Ituloy mo lang yan. Tuloy mo yan. Di ba? At alam natin, ilang daang taon, ilang siklo, nawawala daw si Jesus. Nasaan kaya? For 18 years, nawawala si Jesus. Ganun din ba tayo? Nawawala din ba tayo? Nagwawala o nagwawala-wala lang tayo? Nasaan tayo dun sa tatlong yun? For 80 years, from 12 years old hanggang 10 years old, nawala daw. Ilang taon yun? Ilang taon yun nawala? Ilang taon yung naging silent years? 18. Talagang hanggang doon sa punto na yun, gusto pa natin balututin. Ang sabi ng Mateo 5, di ba? At lumaking malusog si Jesus. Emosyonal, psikolohikal. Di ba? Physical. Bakit isinabi yung physical? Kasi yung ama niya isang carpenter yung kanyang tatay. For 18 years, kasama siya ng kanyang tatay. Talagang inalagaan siya. Pinalaki siya ng matino. Walang ibang talagang nagkaroon sila ng napalaki ng maayos si Jose. After 18 years, narinig niyo pa ba si Jose? Hindi na, kasi patay na siya noon. Ngayon, bida ba si Jose bilang ama? Naging bida ba siya o nagbibida-bidaan lang? Hindi.
Talagang nawala na siya doon. Kung meron man tayo hindi narinig, si Jose yun. Talagang hindi na natin narinig kasi before 30 years old, wala na si Jose. Patay na si Jose. Oh. Ngayon, nawala tayo yung pala, yung for 18 years, talagang ginugo ni Jesus sa pamilya, sa hanap buhay. Hindi siya naging tamad na anak ni Maria at Jose. Talagang for 18 years, ginugol yung kanyang buhay. Walang panahon sa pagbabarkada. Walang panahon. Siguro kung may cellphone, kasi Jesus natutulong mag-ano eh. Ano yung laro na? Nag-ML. Ano kayo tsura na Jesus nag-ano nag-ML? God bless you. Ilan ako. Ano kayo tsura na Jesus doon? Habang pinapalaki na kanyang mga magulang si Jesus, sa loob ng 18 taon, nag-ML si Jesus. Sa loob ng 18 taon, ay naisipan ni Jesus na tumaya sa loto o mag-wedding. Napakaraming pinagkakabalahan. Pero, iba man ang panahon nun, marami din siguro na pwedeng pagtuunan ng pansin at gano'n din. Baka mas marami ngayon. Pero, wala tayong nabasang anuman, kahit sa talata, na si Jesus ay nagwalwal. Ano yung salitang walwal? Ano yung salitang walwal? Hindi yung walang saluan, ha? Hindi nagwalwal si Jesus. Hindi siya nagwala-walaan. Hindi siya nagwala. Hindi siya nawawala. Sasabihin, nasaan si Jesus? For 18 years, sa tinatawag na silent Jesus, hindi, ikaw ang nawawala kasi hindi tayo nagbabasa. Nasaan nga ba si Jesus? Sa loob ng 18 taon, hindi siya nawala. Ako ang nawala o ikaw ang nawala. Ganun lang po yung mga kapatid. Kasi nga, iginugo ni Jesus sa kanyang panahon, sa kanyang ina, sa kanyang ama, at talagang tinulungan ni Jesus ang kanyang ama bilang isang anluwagi. At ngayon, sabi nga natin, it's time to come out. It's time to come out. Di ba? Ilang taon na tayong membro? Ako po, sabi ko, hindi dahil pinagmamalaki ko, ako talagang likas na Metodista na ho kami. Ang lolo kay Laiko, Orador, si Tatang, Anle. Kung tawagin din mo rin, mga piloso potasyo. Sino nito mga piloso potasyo? Nasa kamay. Umamin. Ay di ba? Ang tatang ko ay piloso potasyo din, Orador. Mapanuri din. Ang mga laberases. Pararamihin ko, laberases. Kalaberebe. Kalaberebe, mga Metodista. Ang taga-kagulugan, likas na Metodista. Pero hindi ko kailangan tinignan, dahil Metodista ako. No. Ngayon? Kung mga laberases yun ay talagang Methodist, nasaan ka ng mga Metodista? Hindi yun. No. Sabi ko, nasaan kayo? Ito sinasabi ko mga kapatid, sa mga angkan ko, hindi ko sinasabi, angkan ko yung ngayon kung Metodista mga laberas, nasaan ka na ngayon? Kamusta ka na ngayon? Bakit ganito nababalitaan ko sa iyo? Sa kanila ko sinasabi isa niya, pero bahala kayo kung yung sinisipin Ganon kami mag-usap. Laderas, sabi, bakit? Lalo ang kaamado Laderas. Bakit ito nababalitaan? Akala ko may bautismado kayo. Tayo mga Metodist, tayo mga Laderas, ay bautismado dito. Baptize tayo, mga baptized member, mga professed member. Diba? Baka kailangan natin lumabas din. Lumabas mula sa ating mga sarili. Matagal na panahon na mga kapatid, hindi yung lagi tayo nananahimik for 18 years, 20 years, 30 years tayo nananahimik. Hindi po ba? At kailangan na natin lumabas mula sa ating mga sarili, lumabas sa ating lungga, sa ating comfort zone. Kahapon kasi pinag-usapan yung comfort zone bakit ba ang mga Metodista mabagal lumago? Sabi ko, Pastor Sani, mukhang mali yung tanong mo. Mukhang mali yung konteksto. Hindi mabagal ang taglago. Ano ang ugat ng mabagal na taglago? Kami di mga workers, mga kapatid. Isa, nagkakaroon kami ng argumento. Paano palalaguin ng church? Anong kahulugan ng mga bautismo? Sino mga dapat na bautismo na? Dumaan na ba ito sa tinatawag ng confirmation class, membership class? Ang dami-dami pinag-aaralan sa iglesia, mga kapatid. At lahat kong yun, bilang
church minister bilang manggagawa, doon ko lang napagtanto mga kapatid, napakahirap pala. Napakahirap. Kasi ang mga alagad noon, ang mga apostol noon, ano lang ang trabaho nila? Dahil 2 M's. Ano yung 2 M's na yun? Nabasa nyo? Mangaral at mana. Dalawa lang eh. Minsan tinatanong natin, pati yung statistics, kailangan natin pag-aralan. Tanungin ang mga yun, ilan pa talaga ang mga professing member, baptized member, ano pa ba isa? Affiliate member, napakarami. Bakit tabi yung mga Katolik, kapatid natin Katoliko? Mga Romano. May pari bang nagdadalaw? Meron? Bakit ang dami-dami nila? Kaya ako, dalaw na ako ng dalaw sa inyo. Kulang na nga lang ako, padalawin ko yung mga mundo sa inyo, mga espirituong ligaw para magising kayo Diba? Dalaw na ako ng dalaw. Ako, kahit saan napakarami naman. Ang dami na yung corporation, talaga naman kahit pagka, pero yung buong nyugan, lalakarin nila yun. Diba? Buong nyugan, iikutin nila yun. Talagang boundary to boundary. Hindi sila napatawag. At alam niyo ba, alas 3 ng madaling araw, napakaliwanag sa amin sa inyo. Puno-puno ng ilaw Bukod sa ilaw ng poste, may ilaw pa sila. Diba? Sisipag. Diba? Napakasisipag. Gusto. Pinatutunayan talaga na sila mga baptized member na RC. Pinatutunayan talaga sila Diboto doon, nakatali doon. Pinatutunayan nila talagang niyayakap nila yun. Niyayakos nila kung ano yung pananampalatayang idinututuloy na sa kanila. Niyayakos nila yun kapag niyayakap nila, nandun sila. Naglalakad, gusto mo pag-gawin na. Minsan na naiba naman yun. Mag-posisyon din tayo. Gusto niyo ba yun? Ngayon kung gagamitin yung tinatawag natin church conference. Magbubutuhan tayo ngayon. Taas ang kamay. Sa disiplina ng 168, disiplina 168, 2025, ng Book of Discipline, dumating na ulit, madringan, 168, church conference. Tatanungin ko na, magbubutuhan tayo. Sino ang sumasang-ayon na once a month ay magpuposisyon tayo? Taas ang kamay. Kami ayaw kumayo, bahala nga ako sa buhay. Ayaw natin ang gano'n. Bakit? Nakukuha pa natin ang kahulugan, ang tunay na kahulugan ng bautismo kung tayo ay nagbago ng paraan ng worship. Hindi naman sinabi ng ating superintendent, Kuya Domeng. Hindi naman sinabi ng ating superintendent na kailangan ipapaalam natin, pinag-uusapan na talagang tayo ay modern worship na talagang tayo contemporary. Hindi po. Kung gusto natin palitan ito, aalisin na natin ang united. Bakit? Bakit pag united po ay Ang united ay liturgical. Pag gusto natin alisin yun, alisin na natin yung united baptist. Palitan na natin. Gusto pala natin kanta na lang. Wala nang responsibility, wala nang pagbasa ng banal na kasulatan. Pagdating natin dito, maglundangin na agad tayo. Pagdating dito, dumala sa pinto, gumulong na kayo, papunta sa upuan. Sa pasaya. Diba? Gusto nyo pala, contemporary Tanong, nababago ba? Nababago yung salbero, kailangan mabago ang buhay, ang isip, ang puso, ang ugali, yun ang binabago. Kahapon, pinag-uusapan namin yan. Lalago ba agad ang iglesia mula sa pagiging mabagal? Kung papalitan na natin, gagawin natin contemporary. Tama? Mali. Mababago ba? Ayaw na po. Pag nabago ngayon din, ayaw na po, pagbutuhan na natin. Taas ang kamay. Di ba? Ganun lang yun. Pero sabi nga, sa loob ng 18 taon, nasabi ng spekulasyon ng mga mangmang nang hindi nagbabasa, nasaan si Jesus for 18 years? Kasi nga, hindi ka nagbabasa. Mangmang ang ating pananaw. It's time to come out. For 18 years, lumabas na si Jesus. Umalis na siya. Pumunta na kung saan-saan lugar. Hinog na siya.
O, tignan mo yung katabi mo kung hinog na yan. Hinog pa ba yun o hilaw pa hanggang ngayon? Ito mga kabataan ko, medyo hilaw pa to eh. O, yung iba sa inyo, overripe na. O, nabubulok na. Tingnan mo, katabi mo, nabubulok na ba yun? Hinog na ba yan? Ha? Hinog na si Jesus. Di ba siya? Hinog na siya. 30 anyos. Sabi sa 30 anyos, magkakahanap pa yun. Sa babae, medyo delikado na yun. Tama? Ano raw kaibahan kung ang iglesia natin ay nanganak? Halimbawa, 108 years old na yung church. Tapos nanganak siya. Anong tawag doon sa anak? Menopausal baby? Ngayon, kung nanganak, healthy ba yun? Pag menopausal baby ka, ano yung tsura na? Diba? Menopausal baby ka eh. Diba? Sabi niya, kung hindi ka matuwid, ikaw ay tabingi. Hindi po yun ang hindi na akbang tawag na baluktot. Tabingi ang tawag doon. Pag ikaw ay hindi matuwid. Tabingi ka. Tingnan mo yung katabi mo. Ano yung tsura niya? Sigurado kayo, ha? Pinag-uusapan namin kahapon. Kaya hindi pwedeng hindi rin, Kaya, maaaring pinapayagan natin ang mga ganitong pamamaraan. Pero hindi ito yun. Hindi ito yung pinakaugat na dapat na maintindihan at malaman natin kung ano ang mga dapat natin baguhin sa taong 2026. Mag-uugat ang lahat ng ito sa bautismo. Kaya kapatid na Aaron, siyempre, mahaba-habang proseso pa yan. Ayaw mo tawagin pastor. Baka mamaya sa ang ibig, impostor ka. Kailangan dumaan ka sa... Ayaw mo lang muna. Ayaw kong lumaki yung ulo mo na. Pastor Aaron ka kagad. Hindi. Huwag natin palakihin ang ulo niya. Huwag natin ina-uplift natin siya. Tulungan natin siya sa mga gawa. Katulad ng kanya. Doon natin susuportahan. Pero kung tatawagin siya Pastor Aaron agad, wow. Hindi po pinapayagan yun sa aming ministerial ethics, mga kaibigan. Kaya mong dumaan siya, yung bautismo ay kailangan patunayan niya sa kanyang sarili, ilabas niya for 18 years. Di ba? Kailangan nating lumabas na habang tayo ay, kung tayo man ay hinog na, at kapag tayo ay dumaan sa bautismo, ano ibig sabihin mga kapatid? Mayroong declaration yan. Dinideclare natin. Sinasabi natin sa madla, sa ating kapitbahay, kung sino na tayo ngayon, kung ano ang ating stand, kung saan tayo nag-stand out mga kapatid. Hindi lang tayo basta mga Kristiyano Metodista, kundi kailangan ay nagmamanifesto katulad ng ating ngayon, ng ating Sunday nga. Anong Sunday ngayon? Epiphany Sunday. Hanggang kailan po yan? Hanggang 3rd Sunday po yan, Pebrero. Malapit na. Katulad ng isip na naman kay bilis ng taon. Diba? Kay bilis ng buwan. Diba? Pagkatapos ng 3rd Sunday of February, ano na ang kasunod yan? Awas masunod ka. Hindi naman ako minupos ang baby. Lent season. Kasunod na. At saan nag-uumpisa ang Lent season? Saan? Alam mo taga at saan? Diba? Hindi naman tayo yung mga minupos ang baby. So kailangan ay talagang nag-uumpisa ang Lent season ay sa imposition of ashes. Ang pagpapalo. Wala ko tayo sa pagpapalo. Pinag-usapan natin yung baptism. Kailangan natin lumabas na mula sa ating mga lungga. Kung talagang tayo gano'n nakatagal. 5 years. Sino rito ang 20 years na Metodista? Taas ang kamay. Taas ang kamay. 30 years. Ako, tatatuputang na ako sa ministry, pastoral ministry. Tapos yung mga kasabay natin, mga babata pa. Ako kasabay namin mga workers, hindi pa masyado nagsasalita, hindi pa gano'ng kadaldal. Mga ilan to, kadaldal na rin yan. Kaingay na rin sa mga meeting namin, sa mga conferences namin natin. So,
Sa taong ito mga kapatid, kung talagang tayo ay hinog na, sabihin mo sa katabi mo, lumabas na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, humayo na tayo. Ayoko tanggapin mga kapatid, ayoko isipin, overripe na kayo. Sino ba ito overripe na? Hindi, di totoo yan. Hinog na kayo o mabubulot na. Mayroon po yung tingin para mabubulot na kayo. Napakahirap naman yata ano. Pag mabubulot na, saan papunta yung mabubulot na? Saan dinadala yung mabubulot na? Baka lang, hindi ako nagsalita niya na. Ayaw nagsabi niya kung saan nararapat yung mabubulot na at natapos ni Jesus ang dapat niyang tapusin. Amen? Ilang taon? Yung kanyang timetable. Ilang taon? 3 taon na? Sagot! Pero sumagot, susunod na kalahati. Parang yung tayo ko'y sumagot. 3 taon na? Kalahati. Natapos yung timetable. Ilang taon ba natin dapat tapusin yung ating program planning? Ilang taon ba ang ating time frame? Dumadang pa tayo sa tinatawag ng SMART. Ano SMART? Specifico. Yung M, measurable. Yung A, adorable. Attainable. Adorable. Attainable. Yung R ay realistic. Yung T ay baho. Galing naman ng mga nandito. Tama ito, mga nasa corporate itong mga ito dati. Yan lang ang lalakaran natin mga kapatid. Malayong mararating ng paglago ng Inaon United Methodist Church. Alam pa natin mga kapatid ng Panginoon. Labas na po tayo. Yung simple lang na narinig ko kanina magliliturgis. Sabi, mas madali kang pakiusapan. Kailangan ba tayong pakiusapan? Ano ba namang mentalidad dyan? Pag inassign tayo, hindi po yung nag-assign na nag-assign sa inyo. Sino nag-assign nun? Si Lord ang nag-assign nun. Inutusan lang si Kati. Inutusan lang din po ako. Pero ang Diyos ang nagsasalita sa amin. Amen? Kapag inassign kayo kumanta kayo kahit simulado. Pahalaga, sumunod kayo. Di mo ba? Pag sinabi ng Diyos na inassign kayo mag-liturgis, mag-sermon, tanggapin po ninyo. Tanggapin natin. Labas na tayo. Ano? Ginagawa na nga namin feeding na nga spoon feeding. Kung may magsasermon, bibigyan na namin, ready-made na yung sermon. Ready-made na yung gawain ng mahirap. Ready-made na yun Tama? Binigay sa iyo yung mga topics o kayo gumagawa ng topic. Ready-made yun. Aminin natin sa Panginoon. May mga nag-feed sa atin. Diba? Babasahin mo nga lang. Magkaroon ka ng pagbinilay-nilay sa gabi. At magpagalit sa Panginoon. Amen? Palampakan natin ang Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen. Sige, tawagin ko muna si kapatid na Miguel Laxareyes. Palampakan natin. Para naman na-uplift yung spirit nila. Aurora Laxareyes. Christian Aaron. Ano ba basa ko sa'yo? Aaron. Peralta Mercado. Yan, marami lang ito. Sila yung mga bagong ganap na kaanib na ng Inaon United Methodist Church. Tinatawagan ko mga elders natin, Ate LV, sino pa, pisalis natin, si Kuelito. Samahan niyo po kami rito. Para alam nila kung saan sila hihingi ng tulong. Kung saan sila lalapit. Para humingi ng payo. Si Ate Ready, pari ko Ate Ready. Ate Ready. Mamaya ka na maging operator ng pinto. Ate Ready, si Ate LV. Sino pa ba mga pisalis natin? Si Ate Ruth, Ate Norcho, Atrix, ano po kayo? Sige. Si Kuya Aaron, Ate Nikira, at si Aurora Laxareyes. Mga kapatid,
Itago niyo po yan ha. Ingatan niyo po yan. Yan po patunay na kung kayo ay merong pupuntahan isang eskwelahan, iglesia, dapat may ID tayo lahat dito para pag pupunta kayo sa Wesleyan, pwede kayo mag-enroll. Meron pa sa Methodist member, meron po kayong may discount kayo sa school, Wesleyan University. Kami po, full scholarship kami kasi parang manggagawa. Pero pag isa, 70. Alam, pastor, yung isa hindi. Yung asawa hindi, 70%. Pero pagka parang worker, 100%. Kaya lang nalayuan kami, ayaw namin pagdala sa malayo. Gusto namin, nakikita namin araw-araw yung aming mga anak. Di ba? Kumpleto na ba itong inom natin? Walang inom nga. Ay, ang inom. Si Kuya... Wala na. Wala na gusto mag-volunteer. Si Kuya Doming. Tawagin ko na nga si Kuya Doming. Isa sa mga... Kuya Doming, halika. Kuya Doming, halika. Baka mamaya, masita na naman ako Pinatay ko sige. Sasagot nyo lang po ay yung unang sasabihin ko, itinatakwil. Babasahin ko muna. Itinatakwil ko ang lahat ng pwersa, itinatakwil ba ang lahat ng pwersa ng spiritual na kasamaan, mga masasamang kapangyarihan at sasanlibutan, at pinagsisisihan ang mga gawang kasalanan ng mga ito, itinatakwil. Sige, sabay-sabay po kayo. Itinatakwil ko po. Tinatanggap ko ang kalayaan at kapangyarihan ipinagkaloob ng Diyos upang labanan ng kasamaan, ang walang katarungan at mga pang-aabuso. Tinatanggap ko. Hindi mo tinatanggap. Tinatanggap. Yung una, tinatakwil. Ngayon, tinatanggap. Pinapahayag ko si Yesu Cristo na aking tagapagligtas. Hindi ka nagagilig, Pastor. Tatawag na kita, Pastor. Brother. Pinapahayag ko si Yesu Cristo na aking tagapagligtas. Ibinibigay ang buong tiwala sa kanyang biyaya at nangangakong paglilingkuran siya bilang Panginoon. Pinapahayag ko po. Nakikinig ka lang. Mananatili akong tapat na miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon sa Kristo at maglilingkod bilang kinatawan ni Kristo sa buong mundo. Mananatili po. Mananatili po. Ulit, magtatapat ako kay Kristo sa pamamagitan ng United Methodist Church at gagawin ko ang buo kung makakaya ng buong lakas upang suportahan ang ministeryo ng Iglesia. Magtatapat po ako. Magtatapat po. Alapakan natin ang Panginoon na kapatid. Isa sa ninong-ninang. Isa lang, dalawa. Magsalita, magpayo. At katawin niyo na po. Ate Elby. Ate Elby, mga 30 minutes lang. 1 minute lang. Tayo. Tanggap sa kanila. Masaya ang iglesia dahil kayo nagpasya, hindi kayo nahiyang ipaalam na kayo ay pusong pagpasakop sa ating Panginoon at sa patakaran ng Iglesia Metodista. Masa kayo na kami ay nasa iyong naturan, tagiliran. Sabi lang kayo, anytime. Salamat po, bonito. Tinatanggap ko po, Pastor. At dalangin ko po ay lalo pang umunlad, magtumikap, sa lalago na kanilang pagkakatalo sa Panginoon, lalo rin sa Panginoon na sa ating Salamat po. Salamat sa Rodriguez, Atiro. Masaya po kami sa pagpapasya na kayo ay magbigyan ng metodista. Ngayon ay
sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin sila. Sige po, harap lang tayo sa mga congregation. Wala ka magpipicture man na? Isama po ako. Picture tayo. Tigit-tigit. Salamat po. Palakpakan natin sila mga kapatid. Yan. Ako sa amin ang pagkasalamat. Ayan po, good morning po. Mag-share lang po kami na experience namin no last CI. Dapat po last week pa to pero na-delay po kasi ang dami po tumayo nung nakaraan ko. Ayun po nung nakaraang December po kasi dapat po hindi na kami sasayaw ng CI kasi nga po medyo hectic ng schedule sa school po. Tapos meron pong Christmas cantata. So wala po kami masyadong time para mag-practice. Noong 2023 po, first time po kami sumayaw ng CI. Tapos noong 2024 din po. Tapos noong recently po na CI, doon na po mabubuo yung tambourine. Ay, hindi na po talaga kami sasayaw pero gusto po nilang sumayaw. Sorry pa, naiyak po ako eh. Ayun po, sabi po nila, i-chat ko daw po si Kuya Marvin para po magtanong kami kung pwede po kami sumayaw ng CI. Sinat ko po si Kuya Marvin, tinanong ko po kung pwede po kami sumayaw sa CI. Sabi niya po, tatanungin niya daw po si Ate Ina. Tapos po, ang nangyari po, ang nag-usap po is si Jody tsaka si Ate Ina. Ang napag-desisyon na lang po namin is yung sinayaw po namin ng Pasko, yun na lang din po nasayaw namin sa CI para hindi na po kami kahirapan gumawa ng step. Tapos, ayun na po, yung first day po, first night, sumayaw po kami sa CI. Tapos, ayun po, after po nun, ang dami po bumate na naging maayos po yung sayaw namin. And thank you din po sa council kasi po, binigyan po nila kami ng budget para makabili po kami ng bagong uniform. Yung sinuod po namin ng nakaan. Nagdagdag lang po kami ng contest. Tapos, ang dami po nagbati sa uniform namin ngayon kasi daw po. Mukha daw po kami fallen angel. Para hindi naman po ito. Ayun po, nung 30 po tayo na hapon, sa ate ko po nasa baba. May 15 minutes po na kanina, nasa taas po kami sa room. Tinawag po ko ni Jael, sabi po ni Jael, Ate Maris, tawag ka ni Ate Koy. Akala ko naman po, bibilin maghihingi ng pera si Ate Koy. Kasi nasa akin po yung pera ng kabataan. Para bumili ng tubig. Kaya nagbagpak po ako. Pagbaba ko po kay Ate Koy, sabi niya po, Maris, sayaw daw kayo na pause sa CI. Sa CI. Tapos, nagulat po ako kasi po, wala naman po tututun na inaon. Tapos sabi po ni Ate Koy, pinapasayaw daw po kami ng mga tututun. Hindi ko pa alam kung anong church yun, pero ayun po. At yung mga tuwa po ako. Pagdating ko po sa kanila, sabi ko, pinapasayaw tayo, sumisigaw pa po ako nun. Tapos nag-away-away po kami kasi po, yung uniform namin, madumi na, lalo na po yung stockings. Nangingitim na po yung ilalim. Sabi namin, mag-dress na lang tayo. Kasi nga po, madumi na yung, nahalo na po sa madumi yung uniform namin. Sinabi po ni LJ kay Ate Koy, sabi daw po ni Ate Koy, mag-uniform kayo kasi magandaan sila sa uniform nyo. Kaya ayun po, nagpapasalamat po kami sa council. And syempre po sa inyo po, dahil sinuportahan niyo po kami para makapunta po kami lahat sa CI. Ayun po, nakakasin na kami dun sa uniform kasi madumi na nga po. Tapos mahirap pa ng pawis, so sumayaw kami. Sinuot na po namin, naligo na lang po kami ng pagkakon. Ayun, thank you po.
yan daw. Ano ba yun? Malakpak na mukhang anghel sila. Para po sa awit ko salamat at pagpapalakas. Parangalan po natin ang ating mga tamburin dancers. Kilala po rin sa district. Kaya po ang kailangan na hindi basta-basta, class A po tayo. Tumutuwa po sila na nakita na kapag sila'y tumasayaw, eh yung mga smiling face. Yung comment na natatayo ko. Kaya, di ba ito sana, o tinan nyo nga ang mga taga-inaon, sabi gano'n. Kasi yung mga youth nila, hindi nila magawang gano'n. Kaya keep up the good work, mga anak. Kaya linggo-linggo, binibilang ko po yan mga ano na yan eh. Mga tamborin dati na yan kung sino absent. Ano. At pinagtipray ko sila. At natutuwa po ako talaga. Na yung kanilang talento. Kasi po hindi na pwede sumayo. Ako po pareho paliwa pa ako eh. Kaya hindi ako nakakasayaw. Dagdag ko po, andito na lang din ako. Ako po eh, sobrang din tulad ni Nering. Hindi na po ako iyak. Tulad lang po ni Nering. Sobrang po ako talagang, sabi ko nga, magpapatotoo ako. Hindi, alam po akong pagsiglan sa pasasalamat sa ating Panginoon sa ginagawa niya sa amin. Wala po ako nangyayang buhay, pero mukha ba ako walang pera? Mukha ba akong pinababayaan? Hindi po, never ako nawalan. Kaya po, nagpasensya nyo kung ako naging makulit. Unahin lang po natin ang ating Lord, ang ating Ama. Siya talaga ang number one, meron natin number one. Wala namin ito. At sigurado ko, mararanasan po natin lahat yan. Ako yung iba po eh, sinasat ko eh. Yung medyo malakas ang loob ko kung saan sila. Sinasabi ko po talaga na ang susi sa pag-unlad ay ang unahin ng Panginoon. Ako po'y nalulungkot pag may nakita ako na matagal na sa iglesia, pero nasa marami pang dahilan. Dami pang dahilan. Nalulungkot po ako doon kasi yung pong nakarap na regalo ng Diyos na dapat ibubuhos na kanino, hindi ko po bubuhos. Nagkakaroon ng hadlang, nadidelay. Kaya sabi ko, mas maaga mo sinunod ang Panginoon, mas maaga magiging hayahay ang buhay mo. Yan po eh, marami na po nagpatutuon yan. Ulit-ulit pag ako tumatay na sinasabi ko. Kasi concern lang po ako sa bawat isa sa atin. Kasi nakakalungkot po yung napakayaman ng ating Ama. Pagkatapos ikaw ay ganyan ang buhay mo. Bakit tayo nagkakaganon? Wala po sa Diyos ang pagkukulang. Halimbawa po, ikaw eh, minimum wage na ang sweldo mo. Sasabihin mo, ganun ka, pero hindi ba kaya ang gawin ng Diyos na hindi magkasakit ang kahit isang miyembro ng pamilya mo para yung kita mo na yun, ay talagang magamit mo. Marami pong paraan ng Diyos. Mga kapakababaihan na may mga cellphone. Sa umaga po, meron tayong prayer intercessor. Nakakalungkot po, hindi ko umiyak minsan. Natawag ako ng tawag, wala akong sumasagot. Pagka alas 5 lang naman po ng umaga yun. At marami pa pong gawain. Wala po tayo maipagkakaila sa Panginoon. Kasi hindi po, kahit natin sabihin, alam niya ang puso natin, alam niya kung ano ang laman ng puso natin. Kaya sana po, sabi ko sa pag-aaral namin ng labas to, sana itong taong 2026 mag-level up po tayo. Kasi kahit po tayo, mag-araw gabi ng pag-aaral buhay, pag ayaw niya, hindi po pwede yung ating. Hindi natin mararating kung ano man yung gusto natin. Pero kapag na-please natin ang Panginoon, yung
po ang ginagarantiyahan ng Bible. Bible po ang may sabi ng mga kapatid. Magbasa po tayo. Mag-journal po tayo. At sigurado po, napakalaki ng magiging pagbabago sa buhay natin. Yung po mga nababasa natin, isulat natin sa notebook. Kung kayo may prayer item, isulat nyo pa din. Naku, makikita nyo po ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sana po mag-experiment tayo ngayong taon po ng 2026. Maraming salamat po. Ako po yung natutuwa. Yakin ko lang. Sabi niya, ay yun, mag-aginado ka pa ba? Kasi binibigyan lang po nila ako ng mga ano ko. Pero hindi niya alam, bago pa yun, nagre-ready na ako. Tapos binigyan pa niya ako. Kaya lalo ako tuwa. Yun. Kaya lahat po na napunta sa bahay, hindi na bigo, O yun. Salamat po mga kapatid at sabi ng Bible, subukan niyo ako kung sisubuksan ng durong awa ng langit. At ibuhos ko ang masaganang pagpapala. Yan po kasi ginawa ko, kaya po ako ulit-ulit na nakikiusap sa inyo, gawin nyo din. Maraming salamat po. Ang papuri sa Panginoon. Para po sa awit ng pagkakalawin, salamat dahil po natin ang ating mga kaibigan.
pangalanan sa diwa ng bautismo. At ito yung nagbigay sa amin ng kaparaanan, ng daan, ng kuwang upang buksan muli ninyo ang inyong kalalitan. Bigyan uli ng pagkakataon ng isang malinaw na komunikasyon mula sa iyo at sa amin. Salamat sapagkat nung kami ay nagpabinyag, nagpabautismo, nagpasakop, bagamat alam namin ang kakaharapin mga challenges, mga pagsubok sa pamilya, relasyon, ay nagbibigla ito ng paglaban sa kadiliman. Tatlong bahagi ng pagpapabautismo ng inyong anak na si Jesus, binuksan ang kalangitan, ang puro-awa ng langit, ng pag-asa, ng biyaya, ibinubuhos niyo at muling ibubuhos sa aming lahat. At bumaba ang isang puting kalapati na sa pagitan ng Banal Espiritu na nag-anyong ibon. Ibig sabihin, dakilang Diyos ay sumasa amin ang inyong Banal Espiritu na siyang humahawak sa amin, nagbabantay sa amin upang lalong dalisayin ang aming buhay, ang aming pagkatao. Salamat po sapagkat sa tatlong bahagi na iyan ay nagsasalita ka sa amin. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Kung kami patuloy na magpapasakop sa iyo, matutuwa ka, Panginoon. Lagi mo kaming kalulugdan at hindi mag-aatubili na igawad sa amin ang masaganang pagpapala. Salamat po, samantalahin namin, dakilang Diyos, na samantalang kami ay nagpabautismo sa iyo, nagpasakop sa inyo, ay laging bukas ang dulungawan ng langit para sa aming lahat, sa mga makasalanan man at matuwid. Pagpatuloy namin, dakilang Diyos, na lumabas kami, hindi kami mananatiling nasa loob lamang ng aming sarili. Lumabas kami ng iglesia at patunayan namin pagkatapos ng bautismo ay talagang mabubuhay kami at mamumuhay ng matuwid sa aming paligid, sa aming komunidad, sa aming pamilya, dakilang Diyos. Salamat din po sa tatlong kaluluwa na nagpapasakop sa inyo, inyong itinalaga, Ate Aw, Ate Mikira, kay Kuya Aaron. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ito'y bukal sa kanilang puso. At ngayon po, kabilang na sila upang lalo pang mapabilis ang pag-usad, ang paglago ng mga gawain at programa ng inyong iglesia. Salamat po sa buong taong ito na aming lalakbayin, 2026. Itinatalaga namin sa iyo panibagong buhay, panibagong pagkatao, panibagong pag-uugali, panibagong gawi. Sana po'y hindi lamang nagbabago ang taon, kundi talagang nagbabago kami ng aming paglilingkod para sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pag-iingat, at muli ay magpapasimula kami sama-sama ng walang pagtanggi, walang anumang mga excuses, bagkos ay aming tatanggapin ng mga paanyaya ng paglilingkod sa aming dakilang Diyos. Salamat po. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga baging Ama na makapangyarihan sa lahat, na siya nagsugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at binautismuhan, at ngayon tayo lahat ay hahayo pagkatapos ng bautismo, taglayin ang kanyang Banal Espiritu at humayo bilang isang iglesia. Samahan tayo mula ngayon at magpakailanman. Amen.
26. Amen.